Mainit ang hapon, pero sanay na si Jojo sa init, sa pawis, at sa bigat ng mundong parang lagi siyang sinusubok. Sa barong-barong nilang gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Tumayo siya mula sa manipis na kutsyon. "Nay, alis na po ako," sabi ni Jojo habang sinasabit ang supot ng pandesal na ibebenta. "Mag-iingat ka, anak," sagot ng nanay niyang si Aling Perla habang pinipiga ang bagong labada. Sa makipot na eskinita, binati siya ng mga kapitbahay. Sumisigaw si Jojo ng pandesal, pilit inaangat ang boses upang matakpan ang ingay ng dagat at bangkang dumadaong. Napapahinto siya kapag may bumibili. Pagkatapos ng pagbebenta ng pandesal, tumakbo naman siya papuntang palengke. May isa pa siyang racket, tagahatid ng yelo sa mga tindera ng isda. "Jojo, bilisan mo!" sigaw ni Mang Ador, ang may-ari ng ice block. "Opo, Mang Ador." Ganun na ang buhay niya simula pagkabata. Sobrang hirap palagi pero masaya at kontento si Jojo. Habang dali-dali siyang tumatakbo sa gitna ng palengke, nabangga niya ang isang payat na dalagita na may dalang supot ng gulay. "Ay," sabi ng dalagita. Sorry talaga, hindi ko sinasadya." Nagmamadaling yumuko si Jojo para tulungan itong pulutin ang mga nalaglag na talong at okra. Nang ibinalik niyang gulay sa supot, sa kanya tiningnan ng mabuti ang babae. Mahaba ang buhok nito, malinis ang mukha, at parang hindi sanay sa gulo ng palengke. May hiya sa mga mata nito. "Okay lang," mahina nitong sabi. "Taga rito ka?" tanong ni Jojo, kinakabahan ng hindi niya maintindihan kung bakit. Cavite kami, bagong lipat lang." Napakamot siya. "Ako nga pala si Jojo." Tumangulang ang dalagita. "Ako si Maan." Hindi yung tipong eksena sa pelikula. Walang slow motion, walang music, walang fireworks. Pero may nangyari sa puso niyang parang bitin na bitin kay Maan. Ingat ka," nauutal niyang sabi. Ngumiti si Maan bago lumayo at napatingin si Jojo sa likod nito habang naglalakad. Napakagatlabi tuloy siya. "Ang lintik na yan. Bakit ang ganda nun?" Hindi man niya alam kung ano, pero ramdam niyang may nagbago. Sa unang pagkakataon, hindi parang parusang buhay. Mas may isasaya pa pala yun at may gusto na pala siyang maabot. Kinagabihan, habang inaayos niya ang lumang notebook para sa eskwela, pumasok ang ama niya na si Mang Raul. Kumusta ang racket mo?" tanong nito. "Nakadami po, tay," sagot ni Jojo. Magaling. Huwag kang titigil, anak. Pagbutihan mo ang pag-aaral para naman makatapos ka na sa high school. Palagi ka na lang repeater." Tumango si Jojo. Hindi siya matalino, hindi siya laging nakakasagot sa klase. Pero masipag siya. At naniniwala siya na balang araw ay may mararating din siya. Habang nakatitig, bigla niyang naalala ang dalagitang nabangga niya. Napangiti siya nang hindi sinasadya. "Sana makita ko ulit siya." Kinabukasan, pareho pa rin ang takbo ng mundo niya. Pero may bago kay Jojo. Hinihintay niya si Maan. At dumating nga ito. Muling nakabanggaan ang landas nila. Pero ngayon ay hindi na aksidente. Sinadya niya na lang talaga. Hi!" bati ni Jojo at medyo nanginginig ang boses. "Hi!" sagot ni Maan at mas malawak ang ngiti. "Taga-san ka dito?" Mas lalong lumawak ang ngiti ni Jojo. Malapit lang sa amin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang." Tinuro niya ang sarili na parang siraulo. Jojo, kapag nagtanong kung sinong pogi, si Jojo, baka makalimutan mong pangalan ko." Natawa si Maan. "Sige, Jojo." Sa unang beses, narinig niya ang pangalan niya mula sa boses ni Maan. Para bang biglang lumuwag ang dibdib niya. Hindi na maitago ang kilig. Isang linggo ang lumipas at madalas na silang magkasalubong. Minsan sa palengke, minsan sa eskinita,
Minsan sa tindahan at minsan ay sa school. May mga gabing nag-uusap sila tuwing papauwi. Talagang sinasabayan siya nito sa paglalakad. Minsan lang siya magkagusto. Bakit ka lagi sa palengke? Tanong ni Maan minsang magkasabay silang naglalakad. Sumagot naman si Jojo. Kailangan para may pambaon ako bukas, para may pangkuryente kami, para may makain kami. Hindi alam ni Jojo kung bakit ganoon ang pakiramdam niya. Basta sobrang saya at payapa niya kapag kasama si Maan. May bagong sigla ang puso niya. Nang mas lalo pa silang magkalapit, niligawan niya na si Maan. Nagkagustuhan naman ang mga batang puso nila. At pakiramdam ni Jojo, kaya niyang gawin ang lahat para rito. Isang hapon, malamig ang hangin ng dagat. Kasalukuyang nakaupo sina Jojo at Maan sa dalampasigan. Bitbit ang kanilang mga bag at ang mga pangarap. Pangarap na hindi nila alam kung maaabot ba o hanggang pangarap na lang. Ang ganda ng sunset, bulong ni Maan habang inaabot ang hangin. Parang sinusubukan itong kunin ng araw bago tuluyang lumubog. Nagkibit balikat si Jojo. Maganda ka pa rin dyan. Natawa si Maan. Corny mo talaga, Jojo. Pero totoo naman talaga. Sa mga mata ko, ikaw lang ang pinakamaganda. Sagot ni Jojo, nakatingin dito na parang ito na ang paboritong tanawin. Habang nandoon, wala silang ibang ginawa kundi ang mag-usap, maglambingan at maghalikan. Para silang mga ibong pinakawalan. Parang wala silang ibang iniisip kundi pagmamahal lang nila sa isa't isa. Maan, ano bang pangarap mo talaga? Tanong ni Jojo. Tumingin si Maan sa malayo. Gusto ko makagraduate ng high school. Gusto ko magkaroon ng trabaho tapos umalis sa bahay namin. Alam mo namang sawang-sawa na ako sa pamilya ko. Ikaw, Jojo, ano bang pangarap mo? Napakamot sa ulo ang binata. Hindi ko alam. Basta gusto ko lang ng buhay na hindi kami nag-aalala kung may makakain. Hindi mo pa naiisip anong trabaho ang gusto mo? Di pa. Sagot niya rito. Pero kahit anong trabaho, okay sa akin. Basta mabuhay lang. Pero syempre, gusto ko ng buhay na kasama ka. Mas madaling mangarap. Tumawa si Maan. Hinawakan niya ang kamay nito, dahan-dahan at parang takot masaktan. At doon, nagsimula ang tahimik na pangako ng dalawang pusong hindi pa handang masaktan, pero handang magmahal. Tuwing hapon, tumatambay na lang sila sa dalampasigan. Pareho silang pagod sa school, pagod sa buhay, pero doon sila masaya. Jojo, sabi ni Maan sabay pakita ng maliit na keychain na nabili nito sa palengke. Sa'yo na to? Bakit? Napangiti naman ito. Pero may memory ka sa akin kapag naglayas ako. Nagising ang kaba sa dibdib ni Jojo. Uy, huwag kang ganyan. Kung maglalayas ka, sasama ako. Hindi ko kayang wala ka. Tumawa si Maan ng malakas. Joke lang. Ngumuso si Jojo. Hindi ako natatawa. Seryoso ako sa'yo. Alam kong mga bata pa tayo pero mahal talaga kita. Sigurado ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Mapapataas siguro ang mga kilay ng ibang makakarinig ng mga sinabi niya. Pero hindi pa siya kailanman naging sigurado sa kanyang buhay. Nang dumating si Maan, doon pa lang. Kaya hindi niya hahayaang mawala ito sa kanya. Kung paano lumalalim ang araw, ganoon din lumalalim ang nararamdaman nila sa isa't isa. Kay bata pa nila pero punong-puno ng pag-asa at pagmamahal ang kanilang mga puso. Isang gabi, tinanong siya ni Maan, Jojo, kung dumating ang araw na mahirapan tayo, hindi mo ba ako iiwan? Bakit ko naman gagawin yun? Malungkot na napangiti ang girlfriend niya. Tingin kasi nila sa atin, mga kabataang walang patutunguhan. Baka dumating ang panahon, hindi mo na ako piliin. Hinarap niya naman ito. Maan, kahit anong mangyari, kahit maghirap pa tayo, hindi kita iiwan. Kaya kong ipaglaban ng kahit ano, pati ikaw. Kinagat ni Maan ang labi at pinipigilan ang kilig. Pangako? Pangako. Dinikit ni Maan ang noo sa dibdib ni Jojo.
Pangako rin, hindi kita bibitawan. At sa gabing yon, hindi nila alam na ang mga pangakong yon na binitiwan sa gitna ng hangin at mga alon ay susubukin balang araw ng higit pa sa inaakala nila. Nangyari yon pagkatapos ng school event, isang simpleng program sa covered court para sa linggo ng wika. Si Jojo ay galing sa pagtulong mag-ayos ng mga upuan, habang si Maan naman ay sumali sa sayaw. Halos gabi na nang matapos ang program. Naabutan pa nga sila ng ambon. Hatid na kita, Maan, sabi ni Jojo. Sige, sagot naman ng kanyang girlfriend. Pero dahan-dahan lang ha, madilim dito. Tahimik silang naglakad sa eskinita. May halong kaba, may halong kilig, at may halong pagod. Pagdating nila sa lumang kubo na madalas nilang tambayan, nagpa siya si Maan na umupo na muna. Lumalakas na rin kasi ang ulan. Pagod na ako, sabi nito habang hinahaplos ang binti. Sumagot si Jojo. Ako rin, pero alam mo ang ganda mo kanina. Mas lalo ako nai-inlove. Ano ka ba? Pero namula ang pisngi ni Maan. Inamoy niya ang leeg nito at humawak sa bewang. Kahit pawisan ka, ang ganda mo. Kahit pawisan ka, ang bango mo pa rin. Inaakit mo siguro ako. Natawa ang kanyang nobya. Baliw. At tulad ng lahat ng kabataang baguhan sa pag-ibig, nauwi ang kilig sa pagkakatitigan. Hindi nila alam kung bakit nangyari. Hindi nila planado, pero unti-unti silang lumapit sa isa't isa. Binabanggit ang kanya-kanyang pangalan. At bago sila makapag-isip pa, mapusok na silang naghalikan. Hindi nila alam kung gaano katagal yon. Hindi nila alam kung paano yun humantong sa mas malalim na haplos at yakap. Pero ang alam nila, mahal nila ang isa't isa. At yon ang naging dahilan o marahil ang naging kapintasan ng batang pag-ibig na ginawa nila ng padalos-dalos. Kinabukasan, hindi sila mapakali. Tahimik si Jojo sa klase. Tahimik si Maan sa paglalakad. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa, pero pareho nilang alam na may nangyari. Pag-uwi, kinausap ni Jojo si Maan. Uy! Ano? Sagot ni Maan, sabay iwas ng tingin. Napalunok tuloy siya. Pasensya na kung naging mapusok ako kagabi. Hindi mo kasalanan, putol ni Maan. Ako rin naman, hindi na nagpigil. Tingin mo mali ba? Pero sure naman ako sa isang bagay. Hindi kita pinagsisisihan, Jojo. Wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari sa atin kagabi. Nanikip ang dibdib ni Jojo. Hindi rin kita pinagsisisihan. At kahit may bigat silang parehong nararamdaman, kumapit sila sa pag-ibig na mayroon sila. Lumipas ang linggo at nagpatuloy silang maging mapusok sa isa't isa. Parang hindi na nila iniisip pa kung ano ang mga susunod na mangyayari. Kung ano man ang maging resulta, parang pareho na lang nilang iniisip na paninindigan naman nila. Maan, bakit ka umiiyak? Tanong ni Jojo. Hindi agad nakapagsalita si Maan. Nanginginig ang mga labi nito at tumingin sa kanya. Jojo, buntis ako? Namutla si Jojo. Parang nanlamig ang katawan niya. Jojo, natatakot ako. Iyak ni Maan. Hindi ko alam anong gagawin. Hindi ko alam paano ko sasabihin kina Mama. Biglang tumulo ang luha ni Jojo. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung paano ang gagawin. Gayunpaman, nang makita niya ang takot sa mga mata ng kanyang girlfriend, mahigpit na lang niya itong niyakap. Hindi kita iiwan, sabi niya habang hawak ang mukha ni Maan. Hindi ko alam paano natin haharapin to, pero hindi kita iiwan. Mahal kita, kakayanin natin to . Simula ng araw na yon, alam ni Jojo na malaki na ang magiging pagbabago. Natatakot din siya pero alam niyang may responsibilidad na siya sa kanyang mag-ina. Kaya nang sinapak siya ng kanyang ama, tinanggap niya na lang yon. Lumayas ka na rito. Wala ka talagang silbi. Mahirap na nga ang buhay, bumuntis ka pa. Ang bata-bata mo pa. Ano, dadalhin mo rito ang asawa mo? Bumukod kayo.
Buhayin mo yung mag-ina mo, bulalas ni Mang Raul. Nasasaktan siya sa pagpapalayas ng kanyang mga magulang pero wala naman siyang magagawa. Magiging pabigat lamang siya roon at ang kanyang mag-ina. Mabuti na lamang at may ipon siya. Kahit mga bata pa, kahit parang walang direksyon, lumuwas sila ng Cavite. Kung saan-saan muna sila nanirahan sa mga kamag-anak. Nagtrabaho din siya ng kung ano-ano para lamang makaipon at mabuhay ang anak niya at si Maan. Lumipas ang mga taon. Sa wakas ay nakakapag-adjust na rin sila. Nangupahan na sila ng bahay. May 3 na rin silang anak. Mahirap ang buhay pero kinakaya naman nila araw-araw. Kontento rin naman kasi si Maan at palaging maunawain kung ano lang ang kaya niyang ibigay. Dito na sa mga bagang gamit mo. Hinanda ko na, mag-ingat ka ha. Saad ni Maan at nilagay ang isang bote ng tubig doon. Napangiti siya at niyakap ito. Salamat, ikaw nang bahala sa mga bata. Sahod ko mamaya, bibili ako ng masarap na ulam. Lumingon siya sa mga anak na papasok na sa school. Hinalik-halikan niya sina Jomar at Mika para magising. Tawang-tawa siya nang makita ang iritasyon sa mga ito. Pumasok ka na nga, kinukulit mo pa ang mga bata, sabi ni Maan habang buhat si Chloe. Lumapit si Jojo at hinalikan ng bunso. Bay anak, babalik ako mamayang hapon, kakain tayo ng masarap. Maya-maya ay umalis siya papunta sa trabaho. Mainit ang singaw ng araw kahit maaga pa lang. Ramdam ni Jojo ang lagkit ng pawis sa batok niya habang iniayos ang pagkakabit ng bakal na haligi sa itaas na palapag ng gusaling ipinapatayo. Para sa iba, simpleng araw lang yon sa construction. Para sa kanya, bawat araw ay laban para mabuhay ang kanyang pamilya. Jojo, paabot ng hollow blocks! Sigaw ng kasamahan niyang si Boyet na nakatayo sa isang mahabang scaffolding. Sandali pare! Sagot niya at pinunasan ng pawis gamit ang laylayan ng lumang t-shirt. Habang kinakarga niya ang mga hollow blocks, sumagi sa isip niya ang pangarap na sana, balang araw, magkaroon sila ng sariling bahay. Kahit maliit na espasyo basta maayos na higaan para sa mga anak nila ni Maan. Pre, ayusin mo sabi ni Boyet sabay turo sa mataas na palapag. Parang nanginginig ang bakal kanina. Baka hindi lang nakatuko ng maayos, sagot ni Jojo. Ayos yan, sanay na tayo dito. Sanay nga sila. Sanay sa peligro, sanay sa gutom, sanay sa pag-asang laging may bukas kahit wala namang kasiguraduhan. Umakyat si Jojo sa scaffolding, dala-dala ang mga materyales. Humugot muna siya ng malalim na hininga at pinipilit maging kalmado. Pag-akyat niya, naramdaman niya ang mahinang pagyanig sa ilalim ng paanan niya. Pero itinuloy pa rin ni Jojo ang trabaho. Masayang ang oras, sayang ang araw, sayang ang kita. Jojo! Sigaw ni Boyet mula sa ibaba. Parang... At doon niya narinig ang isang malakas na crack. Isang tunog ng bakal na parang dahan-dahang bumibigay. Napalingon si Jojo. Boyet, teka! Hindi na niya natapos ang mga sinasabi. Sumunod ang malakas na ugong ng pagbagsak. Hindi agad na unawaan ni Jojo ang nangyari. Ang alam lang niya ay saglit siyang umangat sa ere bago lumapag ang likod niya sa napakatigas na sahig. Sigaw ni Jojo na parang pinipilipit ang buo niyang katawan. Umalpas ang mga alikabok at nagtakpuhan ang mga tao. Jojo pare! Huwag kang gumalaw! Sigaw ni Boyet habang nanginginig ang boses. Pero hindi naman niya kayang gumalaw. Parang may malaking bato na nakadagan sa balakang at hita niya. Wala na siyang maintindihan sa kanyang paligid. Ambulansya, bilis! Pare, gisingin mo! Jojo, pakinggan mo kami! Pero unti-unting lumalalim ang hininga niya. Lumabo na ang paningin ni Jojo hanggang sa ang tanging maalala niya na lang ay ang mukha ng mga anak at si Maan na nakangiti habang nagluluto. Pagmulat niya, puting kisame ang una niyang nakita. Nakakaamoy siya ng alkohol at gamot.
Ma'am, gising na po siya, sabi ng boses ng nurse. Parang nababalot ng lamig ang katawan niya. Napalingon siya at doon niya nakita si Maan. Nakaupo ito sa gilid ng kama, namumugto ang mata ng kanyang asawa na parang ilang oras nang umiiyak. Jojo, bulong ni Maan sabay hawak sa kamay niya. Akala ko, pinilit niyang umiti. Dito pa ako. Pero pag-angat niya ng katawan, parang may kutsilyo na humiwa mula sa balakang pababa ng kaliwang binti niya. Napangiwi siya. Dahan-dahan, sabi ng nurse. Si Doc po ang kakausap sa inyo maya-maya. Nang lumabas ang nurse, tanging sila na lang ni Maan ang naiwan. Nanginginig pa rin ang boses ni Maan. Nalaman ko na lang nang sinundo tayo ng kapitbahay. Sobra akong nag-alala sa'yo. Yung boss mo, sinabi nila na sila na raw ang bahala sa bills. Niyakap si Jojo ng asawa niya. Nararamdaman niya ang pag-alala nito. Para tuloy dinudurog ang kanyang puso. Ayaw na ayaw niyang makitang umiiyak at nag-aalala si Maan. Ilang sandali pa ay pumasok ang doktor habang hawak ang chart. Mr. Ramirez, may masamang balita po kami. Hindi ka na makakabalik sa mabibigat na trabaho. Parang binuhusan si Jojo ng malamig na tubig. Gano'ng katagal, Dok? Makakalakad pa naman ako ng maayos, di ba? Umiling ang doktor. Labis na naapektuhan ang kaliwa mong binti kaya hindi na magiging maayos ang iyong paglalakad. Pwede kang mag-wheelchair o gumamit ng saklay. Kailangan mo rin maging maingat dahil maaaring makaapekto sa isa mo pang binti kung hindi ka magiging maingat. Pwede ka pa namang makalakad ng walang saklay pero hindi na kasing normal ng dati at kailangan mong mag-undergo ng therapy. Ilang saglit na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Parang umikot ang mundo. Parang lahat ng pangarap niya ay dahan-dahang naglaho sa usok. Marami silang mga utang, gastusin ng mga bata, renta sa bahay, lahat ay nakaasa sa kanya, kaya hindi pwedeng wala siyang magawa. Pagko-construction lang ang alam niya. Kaya ano na lang ang gagawin niya ngayong hindi na siya makakalakad ng maayos. Paglabas ng doktor, hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Umiwa siya ng tingin kay Maan. Ayaw niyang ipakitang durog siya. Ngunit marahang hinawakan ni Maan ang likod ng kamay niya. Jojo, sabi nito ng banayad. Kaya natin to. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Paano? Garalgal na tanong ni Jojo. Paano mo nasasabing kaya? Hindi na ako makakapagtrabaho ng maayos, Maan. Paano kayo? Paano tayo? Lahat ng trabahong alam ko at pwede ako ay kailangan ng lakas. Tapos mawawalan lang ako ng silbi. Umiling ang asawa niya. Nagtatrabaho ako. Ako muna. Hanggang sa umayos ka at masanay na tayo. Hanggang sa makahanap ka ng pwedeng trabaho para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Umiling si Jojo. Hindi pwede. Ako ang lalaki. Ako ang... Jojo, putol ni Maan at tinitigan siya ng diretsyo. Hindi lakas ang sukatan ng pagkatao mo. Hindi pera. Hindi trabaho na kaya mong gawin. Pamilya natin ang sukatan mo. Nahihirapan ka ngayon kaya hayaan mo ko ang maging lakas mo ngayon. Ha? Hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung nalulunod siya sa hiya o sa pagmamahal. Nahihiya siya na kailangang kumilos ng asawa niya para sa pamilya. Pero may pagmamahal din dahil napatunayan niyang hindi siya iiwan ni Maan sa gitna ng hirap. Kinabukasan, habang nakahiga pa rin siya sa kama ng ospital, dumating ang foreman nila. May dala itong maliit na sobre. Jojo, sorry talaga sa nangyari, sabi nito. Nagbigay kami ng kaunting tulong. Pambili ng mga kailangan mo kapag nakalabas ka na rito sa ospital. Tinanggap niya yon. Pakiramdam niya ay maliit na maliit siya. Pero alam niyang sa dami ng mga nangyayari, kailangan niya ng tulong mula sa iba. May 3 silang anak ni Maan na puro mga bata pa lang. Ang bunso nilang anak nasa 7 buwan pa lang. Alam niyang sa mga susunod na araw, magiging mahirap ang lahat. Pagkalabas niya ng ospital, sakay sila ng tricycle pa uwi. Habang umuugong ang makina, ramdam niya ang kirot sa bawat pag-uga. Nakatingin siya sa labas at tulala. Hindi pa rin kasi talaga mag-sink in sa kanya
na hindi siya makakalakad ng maayos. Nasimula ng araw na yon, gagamit na siya ng saklay para lang makalakad kahit papaano. "Jojo," sabi ni Maan habang nakatingin sa kanya. "Magpapahinga ka muna ha? Ako munang bahala sa lahat." Hindi siya makainik, pero sa loob niya may kirot na hindi niya maipaliwanag. Kirot ng pagkatalo at kirot ng pagkabaon sa problema. "Totoy! Totoy!" sigaw ni Jomar, yakap-yakap ang binti niya. "Sabi po ni nanay, nasa ospital ka po." "Tatay, masakit po?" tanong ni Mika habang hawak ang saklay niya. Napangiti siya. "Okay lang ako. Huwag kayong mag-alala." Napatingin siya sa bunso nilang si Chloe na gumagapang sa mat sa sahig. Sa ilang araw niyang nasa ospital, pinaalagaan muna nila sa kapitbahay ang mga anak nila. Marunong na rin namang mag-alaga si Jomar kahit 9 years old pa lang ito. Kahit lalaki, maaasahan na sa gawaing bahay at pag-aalaga ng mga kapatid kapag hindi pwede si Maan. Pag-upo niya sa kama, napatingin siya sa bubong na may butas, sa dingding na manipis, sa maliit na lutuan, sa lamesa nilang halos walang pagkain. Iniisip niya kung paano sila mabubuhay ngayon. Huminga siya ng malalim, pinipilit pigilin ang paghina ng loob. Hindi niya alam na ang pagbagsak niya ngayon ay simula ng pagbabago ng buong buhay nilang pamilya. Isang pagbabago na hindi niya inakala na maghahatid sa kanila sa pinakamabigat na desisyon at pinakamasakit na katotohanan. Mabagal, masakit, at nakakapagod. Yun ang 3 salitang araw-araw na sumasagi sa isip ni Jojo habang tinutulungan ang sarili niyang tumayo mula sa kama gamit ang saklay. Hindi niya matanggap na ang dating malakas na lalaking kayang magbuhat ng bakal at umakyat ng scaffolding ay ngayon hindi kayang tumuwid ng walang kirot. Aray, teka." Bulong niya, pinipilit iunat ang kaliwang tuhod na parang ayaw gumalaw. "Jojo, dahan-dahan," paalala ni Maan papunta sa pinto. "Baka mas lumala ang binti mo, huwag mong pilitin." Napahinto siya. Gusto niyang sabihan si Maan na hindi niya kailangan ng paalala. Pero alam niyang hindi yun totoo. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang bago niyang realidad. Teka, aalis ka na naman?" tanong ni Jojo habang pinagmamasdan ito na isuot ang lumang sandals. "Oo," sagot ni Maan, pilit na pinasigla ang tono. "Sinabi ko sa'yo kagabi, diba? Mag-a-apply ako dun sa subdivision. May nag-text, kailangan daw nila ng katulong." Napalunok si Jojo. Sinubukan niyang ngumiti. Sige, ingat ka." "Alagaan mong mga bata. Nilagyan ko na ng harang ang pinto para kay Chloe. Kapag hindi pa dumarating sina Jomar at Mika galing sa school at kailangan mong buhatin si Chloe, magpatulong ka muna kay Aling Josie. Palagi naman yung nasa labas at kinukutuhan ng anak niya," sabi ng kanyang asawa bago kinuha ang payong. "Maaga daw ang interview. Baka abutin ako ng init." Napatungo si Jojo habang pinapanood ang asawa niyang lumabas. May bigat sa dibdib niya na parang mas mabigat pa sa pagkakabagsak niya sa construction. Dati, siya ang lumalabas. Siya ang naghahanap ng trabaho. Siya ang nagdadala ng pera. Ngayon, siya ang naiiwan. Habang nandoon, sinikap niyang alagaan si Chloe. Kaya niya namang mag-alaga. Nagwawalis-walis na rin siya kahit paika-ika. Nang makatulog si Chloe, nagsaing na siya at nagluto ng ulam. Gusto niyang pag-uwi ng mga bata, may pagkain na agad sa mesa. Nang makauwi, siya na ang nag-asikaso sa mga ito. Kinuha niya ang mga uniform ng mga ito para labahan. Tinulungan na lang siya ng mga ito para hindi siya mahirapan. Mabuti na lang talaga, mababait at masisipag ang mga anak nila ni Maan. "Tay, hindi ka na po ba papasok sa trabaho?" tanong ni Mika habang nagbabanlaw ng mga nilabhan nila. Humigpit ang hawak ni Jojo sa saklay. Napakalalim ng pinanggagalingan ng tanong. Napakasakit ding sagutin. "Kailangan ko munang gumaling, anak. Kaunting panahon pa. Kapag okay na, maghahanap ako ng trabaho na pwede sa akin.
Para naman hindi nahihirapan ang nanay ninyo. Napangiti si Mika. Tatay, kapag gumaling ka na, bibili po tayo ng ice cream? Aba, syempre. Sagot ni Jojo kahit hindi niya alam kung may pera pa sila sa susunod na linggo. Hinaplos niya ang buhok ng mga bata at tumalikod sandali. Pinipigilan ang pag-iyak. Kahit ang simpleng tanong ng anak niya ay parang kutsilyong inuukit ang pagkatao niya. Kahinaan talaga ni Jojo ang kanyang mag-iina. Kaya mas lalo siyang nasasaktan kapag wala siyang magawa para sa mga ito. Habang lumilipas ang oras, nagsimula siyang maglakad-lakad sa loob ng maliit nilang sala. Kailangan daw ng therapy, sabi ng doktor. Kailangan gumalaw, kailangan i-exercise pa rin kahit masakit. Masarap ba ang luto ko, mga anak? Tanong niya sa mga ito. Masarap naman, tay, sabi ni Jomar kahit halatang nagsisinungaling. Pero mas masarap pa rin po talagang luto ni nanay. The best yun eh. Napangiti si Jojo. Wala kayong choice. Ako muna magluluto para sa inyo. Sasarap din ang mga luto ko kasi ako na ang palaging magluluto. Pagdating ng tanghali, habang pinapatulog niya ang mga bata, biglang pumasok si Maan. Pawis na pawis at mukhang pagod. Mahal? Tanong ni Jojo at agad na kinuha ang tuwalyang pamunas. Ang bilis mo ah. Anong nangyari? Umupo ito at hinubad ng sandals. Natanggap ako. Parang may sumabog na saya sa dibdib niya. Talaga? Trabaho na agad? Oo. Malumanay na sagot nito. Stay out. Magsisimula ako bukas. Napangiti si Jojo pero may kumislot na hiya sa loob niya. Ano raw ang gagawin mo? Lilinisin ng bahay, maglalaba, magpaplantsa, ganun. Stay out na katulong ako. Natahimik si Jojo at napalunok. Pinunasan niya na lang ang pawis nito at pinaghain ng pagkain. Pasensya ka naman kung hindi lang ako. Tama na, Jojo. Malambing na putol ng kanyang asawa. Hindi mo kasalanan, hindi mo ginusto na maaksidente. Pero hindi mapawi ni Jojo ang pakiramdam na may mali. Parang nagulo ang mundo nila. Parang siya ang nanay ngayon at si Maan ang tatay. At hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng yon. Kinabukasan, nagising si Jojo sa tunog ng alarm ni Maan. 5:00 pa lang pero gising na ito. Nagsusuot ng abot tuhod na palda at lumang blouse. Nakaba na rin ang buhok nito. Ang aga mo, sabi ni Jojo. Kailangan eh. Sagot naman ng kanyang asawa. Siyempre maghahanda ako ng almusal nila. Mabait naman ang mga amo ko. Lagi rin may bisita. May kung anong kirot na naramdaman si Jojo. Hindi niya alam kung bakit. Parang may babala sa dibdib niya pero hindi niya masabi. Mahal, ingat ka. Ngumiti si Maan ng tipid. Ingat din kayo dito. Paglabas nito, napatingin si Jojo sa pintong nagsara. Parang may parte ng sarili niyang sumara rin. Parang isang bahagi ng buhay nila ang nagbago ng direksyon. Isang hapon, habang nagluluto siya ng gulay na pinakbet, umuwi si Maan ng medyo gabi na. Malayo ang tingin nito, pagod at parang may iniisip. Nilapitan niya ito. Mahal, kumain ka muna. Mamaya na, sabi nito sa kanya. Busog pa ako sa merienda kanina. Lumapit si Jojo sa asawa. May problema ba dun sa trabaho? Umiling si Maan. Wala naman, maayos naman sila. Pero bakit parang hindi ka okay? Tumahimik si Maan. Tumingin ito sa sahig. Wala, pagod lang talaga. Tiningnan ni Jojo ng matagal ang kanyang asawa. Pero hindi niya tinanong pa. Hindi niya kayang pilitin si Maan na magsalita. Pagod ito, kaya iintindihin niya na lang. At hindi rin niya alam na yon ang unang maliit na lamat sa relasyon nila. 1 linggo pa ang lumipas, mas lumalim ang responsibilidad niya sa bahay. Minsan ay natutuwa siya sa sarili na nakakatagal siya na nakatayo ng walang kirot. Isang araw, habang hinihikayat niya ang mga bata na gumawa ng assignments, naitanong ulit ni Jomar. Tay, bakit po si nanay nang nagtatrabaho? Napatingin siya sa maliliit na mata ng anak.
Kasi kailangan. Babawi ako, anak. Pangako. Alam ko namang namimiss nyo na ang mga aluto ng nanay nyo. Saka iba rin talaga kapag si Maan ang nandito sa bahay. Kapag medyo nakabuelo na sila, hahanap na talaga siya ng trabaho na pwede sa kanya. Pero sa ngayon, kahit mabigat sa kalooban, hahayaan niya na muna ang kanyang asawa na magtrabaho para sa kanila. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimula si Maan sa trabaho bilang katulong sa isang may kayang pamilya sa subdivision. Sa una, normal lang ang takbo ng buhay. Si Jojo ang nag-aasikaso sa bahay, si Maan ang lumalabas para magtrabaho. Pero habang tumatagal, may mga bagay na hindi maipaliwanag si Jojo. Maliit lang noong una, pero bawat araw, hindi niya alam kung para saan ang mga kutob na nararamdaman niya. Isang araw, dumating si Maan nang hindi inaasahan. 2:00 pa lang ng hapon, nakauwi na agad ito. Napakunot-no si Jojo. Ang aga mo ngayon, mahal. Maaga natapos ang gawain. Mabilis na sagot ni Maan, saka ito humalik sa mga noo ng mga anak nila. Pero bago pa man tuluyang ngumiti si Jojo, napansin niyang iba ang suot ni Maan. Hindi yon ang blouse na ginamit nito kaninang umaga. Parang bago, parang mas maayos, at parang hindi bagay sa pagiging katulong. Mahal, bago ba yung blouse mo? Tanong ni Jojo ng mahinahon. Oo, binigay lang sa akin ng amo ko. Nadumihan kasi ang suot ko kanina. Tapos binigay na lang sa akin. Sabi ko nga sa'yo, mababait at mukhang galante ang mga amo ko. Paliwanag ni Maan habang nilalagay ang bag sa sulok. Lumipas pa ang mga araw. Minsan, late si Maan ng 2 oras. Minsan, 2 oras na maaga. Minsan hindi makontak. Minsan naman sobrang lambing. Sobrang bait kapag umuuwi. At minsan, sobrang tahimik. At umuuwi na itong palaging may pasalubong para sa kanila. Laging may grocery at halos hindi na nga siya magluto. May adobong manok, may gulay, may prutas pa. Minsan may ice cream na inuuwi si Maan. Sinasabi ng kanyang asawa na galante ang mga amo nito. At kapag may mga tirang pagkain, pinapauwi na lang dito. Minsan, madalas din daw magbigay ng bonus. Napangiti si Jojo pero may tanong na hindi niya mapigilan. Mahal, medyo marami tayong ulam ngayon . Bonus ba yan ulit? Tumigil si Maan sa pagsubo ng kanin. Saglit na napatingin kay Jojo bago ngumiti. Oo, bonus. Minsan sobra sa ref nila. Binibigay na sa akin. Tumango si Jojo pero sa loob niya may kumalabit. Parang hindi tugma, parang hindi totoo. Subalit, tahimik lang siyang ngumiti. Hindi yun ang oras para magtanong. Pagod si Maan. Baka mas lalo lang itong ma-stress kung kukulitin niya. Isa pa, anong karapatan niyang magduda sa mga bagay na ginagawa nito? Wala nga siyang trabaho, umaasa na lang siya sa asawa. Isang umaga, masakit ang balakang ni Jojo. Pero kailangan niyang magsaing at magwalis. Narinig niyang may tumatawag sa cellphone ni Maan. Hindi niya kukunin sana pero nag-pop ang notification. Nakita niya ang pangalan na Sir Felix. Natigilan si Jojo. Amo niya ba to? Bakit tumatawag sa kanya? Hawak niya ang hawakan ng saklay habang pinipigilan ng sarili. Hindi niya binuksan, hindi niya ginagalaw ang cellphone. Malayo rin kasi sa kanya. Pero hindi niya maalis ang kabang kumakain sa loob niya. Maan, tumatawag ang boss mo. Saad ni Jojo. Pumasok agad sa kwarto ang asawa niya at kinuha yun. Hindi na nito naabutan ng tawag. Oo, boss ko, iti-text ko na lang. Akala ko, day off ako. Baka may ipapagawa. Marahan na lang siyang tumango. Sa mga sumunod na linggo, mas dumadalas ang mga bagay na hindi niya na nagugustuhan. Pero hindi niya na lang isinasatinig. Minsan, ginabi si Maan ng sobra, na umabot na ng 9:00 ng gabi. Maan, saan ka ba galing? Nag-aalala ako. Tanong ni Jojo at hindi maitago ang kaba. Sabi mo 7:00 na ang pinakalit mong uwi. Bakit ba paiba-ibang uwi mo? Ang dami pa kasing pinapagawa.
May handaan kasi doon sa kanila. Sagot ng kanyang asawa at umiwas ng tingin. Hinawakan niya ang kamay nito. Sana nag-text ka o tumawag. Alam mo namang nag-aalala ako sa'yo. Huwag mo nang uulitin yun. Palagi kang nag-a-update sa akin ha. Marahang tumango ang kanyang asawa. Sorry. May gabing nagising si Jojo dahil narinig niyang humihikbi si Maan. Nakatalikod ito habang nakayakap sa sarili. Mahal, Tawag niya. Maan, umiiyak ka ba? Umiling ito pero hindi tumigil ang pag-uga ng balikat. Sakit lang ng ulo ko, stress lang sa trabaho. Nilingon niya ang asawa at marahang hinaplos ang likod. Hindi niya maiwasang makaramdam ng guilt. Siguro ay napapagod na ang kanyang asawa. Naiinis si Jojo sa sarili na wala siyang magawa agad para sa pamilya niya. Isang araw, habang nagsisigang si Jojo, dumating si Maan na may bitbit na malaking supot ng grocery. May mga karne, mga gulay, may gatas, may mga pagkain para sa mga bata at mga juice. Nagbayad na rin ito ng upa sa bahay at iba pa nilang mga utang. Mahal, Gulat na sabi ni Jojo habang nagpapatas sa refrigerator ng mga pinamili. saan mo nakuha ang lahat ng to? Ngumiti si Maan ng pilit. Sabi ko naman sa'yo, generous ang mga amo ko. Minsan sobrang pagkain sa bahay. Pinapasahod na nila ako tapos kapag mag-grocery sila sobrang dami. Ang dami nga nilang refrigerator sa bahay. Yung mga dinadala ko, wala pa yung 1/4 sa mga pinamimili nila. Masasarap ang pagkain natin. Saka masasarap ang mga baon ng mga bata. Napakamot si Jojo. Pero mahal, parang sobra na to ah. Parang pang isang buwan na natin to. Tumawa si Maan. Di masaya. Hindi na tayo magtitipid, di ba? Hindi na kumibo si Jojo. Ayaw niyang magsalita ng hindi tama. Ayaw niyang baka isipin ni Maan na hindi siya nagtitiwala. Pagkagising ni Jojo ng maaga, nagluto na siya agad. Nagluto siya ng afritada, kaya pinabaunan niya ang kanyang asawa. Mahal, ilalagay ko na tong afritada sa lalagyan ha? Sabi ni Maan habang inaayos ang kanin sa baunan. Pagkatapos ayusin ang baunan, nag-ayos na ito ng sarili. Tahimik lang na tumango si Jojo mula sa mesa. Kahapon pa siya nag-iisip kung bakit mukhang pagod na pagod ang misis niya nitong mga nakaraang araw. Pero pilit niyang hindi binibigyan ng mali siya. Baka trabaho lang talaga. Huwag kang mag-alala, uuwi ako ng maaga ngayon. Dagdag ni Maan sabay ngiti. Mag-iingat ka, Sagot ni Jojo. Ako nang bahala sa mga bata. Alam ko naman. Hinaplos ni Maan ang balikat niya bago nagmamadaling lumabas ng pinto. Pagkalipas ng ilang minuto, napuna ni Jojo ang baunan na naiwan sa ibabaw ng mesa. Ay nako, naiwan. Ako na lang ang magdadala. Wala sina Jomar at Mika dahil nasa school na ang mga ito. Kaya iniwan niya muna kay Aling Josie si Chloe. Mabilis lang naman siya. Ihahatid niya lang ang tanghalian ng kanyang asawa para makakain ito ng afritada na niluto niya. Sumakay si Jojo sa tricycle. Kahit pilay ang paa, pinilit niyang umupo ng maayos para hindi mahalata ang panginginig ng tuhod niya. Ano pong address, kuya? Tanong ng driver. Ipag-drive mo lang ako dun sa malaking bahay sa Villa Esperanza Subdivision. Sagot ni Jojo. 3 bahay mula sa gate. Yung malaking gate, yung kulay puti. Tumango naman siya. Oo, yun mismo. Habang umaandar ang tricycle, napapangiti siya. Alam niyang hindi inaasahan ng kanyang asawa na pupunta siya sa pinagtatrabahuhan nito. Pagdating niya sa puting gate, kinalampag niya yon ng marahan. May lumabas na katulong, isang babaeng halos kasing edad ni Maan at naka-uniform na kulay beige. Magandang umaga po, bati ni Jojo. Nandyan po ba si Maan? Nagtatrabaho po siya rito bilang katulong. Bakas ang pagtataka sa mukha nito. Aha, wala pong Maan dito. Umawang ang bibig ni Jojo. Sigurado po kayo? Bago lang po siya dyan. Dyan po nagtatrabaho ang asawa ko. Umiling ang babae. Sir, matagal na po ang mga kasambahay namin. Wala pong bagong pasok. Wala ring part-time. Napaiwas siya ng tingin.
Sinubukan niyang ngumiti pero nanginginig ang mga labi niya. Ganun ba? Baka nagkamali ako ng address. Salamat Pagbalik niya sa tricycle, hindi na niya kayang itago ang panginginig ng kamay niya. Tinitigan niya ang baunan, ang ebidensya ng may mali sa mga sinasabi ni Maan sa kanya. Habang bumabiyahe pa uwi, halos hindi niya naririnig ang ingay ng sasakyan. Iniisip niya na kung hindi katulong si Maan doon, nasaan na ito? Anong trabaho ang mayroon ang kanyang asawa na hindi nito masabi? Bakit siya nito kailangang lokohin? Bawat tanong ay parang martilyo na dumadagan sa dibdib ni Jojo. Hindi niya alam kung mas naiiyak ba siya sa galit, sa takot, o sa kahihiyan. Pagdating niya sa bahay, tahimik ang paligid. Binuksan niyang baunan at tinitigan ng afritada. Sana wala lang. Sana naman. Pero nang makauwi ang asawa niya na may ngiti sa mga labi, ay nakipaglaro agad sa mga bata. Nawalan siya ng lakas ng loob na magtanong. Hindi niya alam ang totoo pero nagdududa siya. Wala namang ibang ginawa si Maan kundi ang magtrabaho para sa kanila. Pasensya ka na, naiwan ko ang baunan ko. Hindi ako nakatikim ng afritada. Malambing na sabi ng kanyang asawa. Tipid na ngumiti si Jojo. Huwag kang mag-alala, may tira pa naman. Iinit ko na lang. Nagluto na rin ako ng chop suey na pandagdag. Habang kumakain, pinilit ni Jojo na maging kalmado. Hindi niya na kukomprontahin ang asawa. Mukhang wala namang ginagawang masama si Maan. Isa pa, natatakot siyang harapin ang katotohanan. Sakali mang totoo ang kanyang mga pagdududa. Isang araw, bitbit ni Jojo ang eco bag habang papunta sa palengke. Gusto niya kasing makabili ng mga sariwang isda at gulay. Mabagal ang lakad niya dahil sa pilay. Pero hindi naman sobrang hirap. Nakatingin siya sa listahan na ginawa sa kanya ni Maan. Bibili siya ng talong, sitaw, sibuyas at kamatis. Puro gulay na madalas nilang kailangan. Pagdating niya sa pwesto ng mga gulay, binati niya ang tinderang matagal niya nang kakilala. Magandang umaga po, Aling Sean. Bati niya habang pinipili ang talong. Oy, Jojo, ikaw pala. Ikaw na ngayon ang namamalengke ha? Nakangiting sabi ng matandang babae. Pero may bahid ng awa sa tono. Ganun po talaga. Kailangan. Sagot ni Jojo at pilit na pinapasayang boses. Si Maan po kasi mas maagang umaalis ngayon dahil siya po nagtatrabaho sa amin. Tumaas ang mga kilay ni Aling Sean. Hindi ito mapakali. Para bang may mali siyang nasabi. Napatingin si Jojo. May problema po ba? Umiling si Aling Sean. Pero halatang hindi normal ang kilos. Tumingin muna sa ibang tao sa kamarahang lumapit kay Jojo. Eto Jojo, pwede ka ba sandali? Naggulat naman siya. Bakit po? Sandali lang. Dito tayo. Hinila siya nito sa gilid ng pwesto, malayo sa ibang tendera at mamimili. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ayoko talaga sa chismis. Alam mo yan. Kilala mo ko. Hindi ka na namin kayang lukuhin. Jojo, pero kasi may iba ng trabaho ang asawa mo. Parang tumigil ang mundo niya. Hindi agad nakapag-react si Jojo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. May ideya na naman siya roon, pero hindi niya alam kung ano ang trabaho ni Maan. Malalim na buntong hininga ng matanda bago nagpatuloy. Si Maan, madalas siyang nakikita kasama ni Felix. Napakurap si Jojo. Sino po ba tong si Felix? Kilala niyo po ba? Si Felix, yung retiradong sundalo, yung taga Philippine Navy dati. Nakatira sa dulo ng kabilang barangay na may malaking bahay na kulay abo. Saad ng matanda. Biglang umikot ang sikmura ni Jojo. Alam niyang Felix ang pangalan ng boss ng kanyang asawa. Alam niya ang bahay pero hindi niya alam ang lalaking tinutukoy. Nagsalita pa si Aling Sean. Tahimik, matipuno kahit may edad. At may pera yun. Sa kanya nagtatrabaho ang asawa mo.
Ang dami nang nakakakita na pumapasok sa bahay ni Felix. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa. Regular talaga. At hindi siya naka-uniform ng kasambahay. Wala siyang dalang gamit. Wala siyang pinapamalengke. Wala. Kapag may pinupuntahan sila, sa malayo pa sila dumadayo. Pero nakikita naman sila ng ibang taga rito sa atin. Ikaw na lang yata ang walang alam. Walang naglalakas ng loob na magsabi sa'yo. At may iba naman na iniisip na, alam mo na. Parang may umaalulong na tunog sa tenga ni Jojo. Parang nawawala ang tunog ng palengke at parang lumiliit ang mundo. Pero Halos hindi niya mailabas ang boses. baka nagkakamali lang po kayo. Hindi naman po ganong klaseng babae ang asawa ko. Umiling ang matanda. Hindi. Nakita siya ng mga kapitbahay mo. Nakita siya ng tricycle driver. Minsan daw sinasabayan pa siyang umuwi ng sasakyan ni Felix. At Jojo, hindi ko sinasabi to para masaktan ka. Sinasabi ko kasi naaawa ako sa'yo. Ang dami mo ng problema. Tapos pati ito. Kumapit si Jojo sa mesa ng mga gulay. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng balanse. Ano pong ginagawa nila doon? Mahinang tanong niya kahit alam niyang baka masaktan siya sa sagot. Hindi ko alam, Jojo. Huminga ng malalim si Aling Xuan. Pero hindi yun simpleng trabaho. Hindi yun paglalaba. Hindi yun paglilinis. Hindi yun pagiging katulong. Isang tingin mo pa lang, malalaman mo na agad na may relasyon ng asawa mo sa matandang yon. Habang naglalakad pa uwi, hindi niya maiangat ang ulo. Nakayuko lang siya habang naglalakad. Para kasi siyang maiiyak. At nang makauwi, doon niya palang pinakawalan ang damdamin. Napapikit si Jojo. Gusto niyang isipin na niloloko siya ng kanyang asawa. Kasi mas ginusto nito ang matandang mayaman na yon. Pero alam niyang may bahagi sa desisyon ni Maan na ginawa rin yon para sa kanya. Kaya labis na namumuhi si Jojo sa kanyang mismong sarili. Kasi hindi naman mangyayari ang lahat ng yon kung hindi siya nawalan ng silbi. Nang sumapit ang gabi, nakatulog na ang kanyang pamilya. Natutulog na ang mga bata. Nakahilata sa manipis na kutsyon, magkakatabi at waring walang problema ang mundo. Si Maan naman ay nakahiga sa kanyang tabi. Nakatalikod kay Jojo, pagod ang katawan at malalim ang tulog. Nakakapit pa nga ang isang kamay nito sa kumot na parang ayaw bumitaw. Si Jojo gising na gising naman. Maan, ano ba talagang trabaho mo? Nakatingin siya sa maliit na drawer sa tabi ng kama. Doon nakalagay ang cellphone ni Maan. Kanina pa nagtatalo ang isip niya kung papakailaman niya ba yon o hindi. Hindi na siya matahimik. Dahan-dahan siyang tumayo gamit ang saklay. Kinuha niyang cellphone, nag-iingat na hindi magising ang kanyang asawa at mga bata. Umupo siya sa silyang kahoy sa labas na malapit sa bintana. Tahimik niyang pinindot ang power button. Sumindi ang screen pero may password. Hindi niya alam kaya hinulaan niya pa. Mabuti at sa pangalawang subok ay nahulaan niya agad. Pinindot niya ang icon ng messages. Pumintig ang puso niya. Sa listahan ng pangalan, may isang contact na agad tumama sa mata ni Jojo. Sir Felix. Parang nagdilim ang paningin niya. Pinindot niya yon at nakita niya ang conversation. At doon, bumagsak ang mundo ni Jojo. Binasa niya ang mga mensahe ni Felix. Salamat sa pagdaan kanina. Sana nakabili ka ng mga kailangan ng mga anak mo. Miss ko na agad ang ngiti mo. Sana bukas ulit. Agahan mong pumunta rito. Kung kailangan mo ulit ng dagdag, sabihin mo lang. Huwag kang nahihiya sa akin. Malaking pabor naman ang hinihingi ko sa'yo. Natutuwa ako sa ginagawa mo sa akin at palagi ka lang nagpapaubaya. Napapikit siya sa galit. Maya-maya'y binasa niya ang mga reply ni Maan. Thank you po, malaking tulong talaga. Hindi ko alam paano ko kayo mababayaran. Mag-iingat po kayo palagi. Opo, aagahan ko po bukas. Nakagat ni Jojo ang labi niya sa sobrang higpit para pigilan ang anumang ingay na lalabas. Pero hindi niya kinaya. Pumatak ang kanyang mga luha hanggang sa sunod-sunod na para ng ulan. Pinikit niya ang mga mata
at pilit hinahabol ang hininga. Bakit? Napalunok siya at tinakpan ng bibig para hindi marinig ng mga bata ang anumang tunog ng pag-iyak niya. Bakit mo to nagawa, Maan? Ano bang hindi ko nagawa? Niyoko niya ang ulo niya habang tumatalsik ang luha sa cellphone. Inalis niya ang luha pero tuloy-tuloy pa rin talaga. Pinilit niyang hindi umiyak ng malakas. Pinilit niyang maging tahimik, pinilit niyang maging matatag pero hindi niya kaya. Sa sandaling yun, hindi siya tatay, hindi siya asawa. Isa lang siyang lalaking hindi na alam kung saan siya lulugar sa buhay niya. Marami pa siyang nabasang messages mula kay Felix. Nabili mo ba ang panggatas ng anak mo at mga pangbayad mo sa utang? Eto pa, baka kulang. May kasunod doong litrato ng pinadalang pera. Nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Gusto kong makita ka ulit. Sana hindi ka mapagod sa akin. Ikaw ang nagbibigay kulay sa mga araw ko, Maan. Nabitawan ni Jojo ang cellphone. Nahulog yun sa sahig. Parang may sumaksak sa puso niya ng paulit-ulit at walang tigil. Salamat na nakakain at maayos ang buhay ng mag-iina ko. Bulong niya at puno ng pait. Salamat at napakain mo ang mga anak ko. Pero hindi ko kayang ganito. Napangiti siya, pero yon ang ngiti na pinakamasakit sa lahat. Isang ngiting puno ng pagkatalo at hiya. Tahimik niyang pinulot ang cellphone mula sa sahig. Inilapag yon pabalik sa drawer. Lumapit siya sa mga anak niya, pinagmasdan ang mga itong natutulog. Walang kamalay-malay ang mga bata sa unos na bumabayo sa kanilang mag-asawa. Para sa inyo, titiisin ko. Mahina niyang sabi. Lumapit siya sa kama at tiningnan si Maan. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi tayo nag-usap? Humiga na lang si Jojo at niyakap ang kanyang asawa. Hindi niya na kukomprontahin dahil kung titigil si Maan, magugutom silang lahat. At yon ang mas nakakatakot kaysa sa sakit na nararamdaman niya. Sa huling pagkakataon, pumatak ang luha ni Jojo. Patawad, hindi ko nagawang maging sapat. Lumipas ang ilang araw na parang paulit-ulit na bangungot. Hindi nagtanong si Jojo, hindi rin siya nagkumpronta. At hinding-hindi inamin ni Maan ang katotohanang alam na niya. Isang umaga, lumapit si Maan at may inabot na pera. Mahal, pambili ng ulam at grocery mamaya. Nandiyan na rin ang pangbaon at mga kailangang bayaran sa school ng mga bata. Baka kulang pa, sabihin mo lang. Tumigil ang kamay ni Jojo sa paghalo ng kape. Tumingin siya sa perang nakalahad sa harap niya. May malamig na bagay na gumapang sa kanyang dibdib. Para sa mata ng mundo, pera lang yon. Pero sa mata niya, araw-araw na paalala ng sakit. Hindi niya agad kinuha. Tiningnan niya lang ang pera na parang ahas na maaaring manuklao. Mahal? Tanong ni Maan at bahagyang nagtaka. Napilitan siyang abutin yon. Salamat. Pero nang hawakan niya ang pera, nanginig ang mga daliri niya. Parang marumi, parang may bigat na hindi niya matanggal kahit itapon niya na. Naramdaman yun ni Maan. Nanginginig ka. Okay ka lang? Tumango lang si Jojo. Wala, pagod lang. Hindi niya alam kung paano magpanggap, pero hindi rin niya alam kung paano magsalita. Mahal? Malumanay na tanong nito. May problema ka ba? Parang ang tahimik mo palagi. May nagawa ba ako? May mali ba ako? Problema ba sa paa mo? Masakit ba ulit? Huwag kang mag-alala, sa susunod na linggo, pupunta tayo sa ospital. May naitabi pa akong pera. Papatingnan natin. Sabi rin kasi ng doktor mo noon na dapat mas maganda kung ma-therapy daw yan. Pwede pa raw na makapaglakad ka ng maayos. Ika-ika man pero hindi mo na kakailanganin ng saklay. Kaya mas maganda kung magawa natin yung therapy na yun sa'yo. Hindi. Bulong niya at huminga ng malalim. Huwag ako ang unahin mo. Mahal magpa-therapy. Yung mga pangangailangan muna ng mga bata ang unahin. Sandaling natahimik ang asawa niya, pero maya-maya ay naramdaman niya ang yakap nito. Bakit ayaw mo akong tingnan? Napatingin siya pero mabilis lumihis ang tingin niya. Para siyang batang nahuli sa kasalanan.
o isang lalaking wala ng karapatang magdemand ng katotohanan. Mahal kita, asawa ko, bulong ni Maan sa kanya. Mahal na mahal kita palagi. Sana alam mo yan, ikaw lang ang mahal ko at kaya kong gawin lahat para sa inyo ng mga bata. Napapikit na lang si Jojo. Naniniwala siya sa pagmamahal nito, pero nasasaktan siya sa pagsisinungaling nito. Nasasaktan siya sa mga bagay na ginagawa ng kanyang asawa para sa pamilya nila. Umalis ulit si Maan, siguradong pupunta na naman ito sa bahay ni Felix. Sa halip na mabaliw sa kakaisip, inalagaan niya na lang ang mga bata. Nakipaglaro sa mga ito at gumawa ng mga gawaing bahay. Nang sumapit ang gabi, kumain sila ng hapunan na parang mga estranghero. Si Jojo nakayukulang at parang hindi malunok ang pagkain. Si Maan halos hindi kumikibo at napapatingin sa kanya paminsan-minsan. Ang mga bata walang kamalay-malay sa tensyon sa kanila ng kanyang asawa. Mahal, maingat na sabi ni Maan. Kumain ka pa, kalahati lang ang kinain mo. Busog na ako. Hindi ka busog, mariin itong sabi. Kaunti lang ang kinain mo. Busog na ako. Ulit ni Jojo at hindi ito pinansin. Tumigil naman si Maan. Pagkatapos nilang kumain, naupo si Jojo sa kama. Kinuha niyang unan at niyakap. Hindi niya narinig si Maan na lumapit, na naligo muna bago tumabi sa kanya. Mahal, please naman, mahinang sabi nito. Kung may problema tayo, sabihin mo, huwag mo akong iwasan. Oo, wala tayong problema. Sagot na lang ni Jojo. Jojo, alam kong meron. Tingin ka naman sa akin. Pakiusap nito at inabot ang braso niya. Ang layo mo sa akin. Hindi mo ko ganong pinapansin. Parang hindi mo ko asawa. Hindi niya maharap. Dahan-dahang tinanggal ni Jojo ang kamay nito mula sa braso niya. Pasensya na. Wala lang talaga ako sa mood. Hindi na nangulit si Maan. Kinagabihan, hindi makatulog si Jojo. Nakatingin siya sa kisame, pinapakinggan ang hilik ng mga bata. Ang tahimik na paghinga ni Maan. Ang tibok ng puso niyang parang humihina sa bawat araw. Hindi siya makakain ng maayos. Hindi siya makatulog ng maayos. Hindi siya makahinga ng maluwag. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Bulong niya sa dilim. Hindi ko alam bakit ko pinapahirapan ng ganito. Gusto ko lang naman ng maayos para sa pamilya ko. Napapikit siya. May pumatak na luha sa gilid ng kanyang tenga. At sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili niya na yun na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Hindi dahil iniwan siya, hindi dahil pinagtaksilan siya, kundi dahil naglalakad siya araw-araw na parang walang saysay ang bawat hakbang. Nabubuhay pero hindi buhay. Humihinga pero hindi humihinga. May pamilyang pinoprotektahan pero wala siyang lakas ipaglaban ang sarili niya. Para akong pinapatay. Iniisip ko pa lang na may ibang lalaking humahalik sa'yo. Yumayakap para na akong mauubusan ng hininga. Pero hindi kita masisisi kasi hindi ako naging sapat. Bulong niya sa natutulog niyang asawa. Sorry, mahal ko. Sorry sa inyo ng mga bata. Isang hapon, pinagmamasdan ni Jojo ang mga anak niyang naglalaro. Nagtatawanan ang mga ito at nagtatakbuhan. Habang ang bunso naman na si Chloe, inaalalayan niya sa likod dahil nakahawak sa harang ng pinto. Pinapanood nito ang mga kapatid habang tumatawa. Dahil nakakapagpasaya sa kanyang eksenang yon, ngayon para siyang tagalabas na nanonood ng isang mundo na hindi niya alam kung bahagi pa ba siya. Habang tinititigan niya ang mga anak niyang tumatakbo, may kumurot sa puso niya. Mas magiging maayos pa sila kung wala ako. Papa, tingnan mo ako! Sigaw ni Jomar. Ngumiti siya ng pilit pero hindi yun umabot sa mga mata. Tumalon ang bata, umikot at nag-iingay. Kung mawawala ako, baka gumidhaw ang buhay nila. Wala nang problemang ako ang dahilan. Napakagat si Jojo sa labi niya. Wala akong trabaho, wala akong silbi. Kaya kong palitan. Pinalitan na nga yata. Pinanood niya lang ang mga anak niyang maglaro sa labas. Maya-maya ay nakatulog na naman si Chloe.
Kabababa niya lamang sa papag ng bata nang isang sigaw ang kanyang narinig. "Ah, tatay!" Umiiyak na sigaw ni Mika. Napatayo si Jojo pero dahil sa pagkabigla, hindi niya naabot ng maayos ang mga saklay. Halos sumubsob siya sa lupa habang kinukuha ang mga yon. Nakita niyang nakahandusay sa lupa si Mika. Umiiyak at hindi maawat ang pagtulo ng dugo sa noo. "Tay, aray ko!" Sigaw pa ni Mika habang umiiyak ng todo. Nagmamadali siya. Naunahan pa siya ni Aling Josie na kapitbahay nila. Halos hindi makahinga si Jojo nang nilapitan niya ito. Anak, anong nangyari?" Gulat niyang tanong at agad pinigil ang pagdugo ng sugat nito. Tumingin si Aling Josie sa kanya. "Tumama siya sa kanto ng hagdan. Ayaw tumigil ng pagdurugo. Dalhin mo na sa ospital, Jojo. Ako nang bahala kay Chloe." Gusto niyang buhatin si Mika pero hindi niya magawa. Kahit nang sumakay sa tricycle, pahirap pa siya dahil ang bagal niyang sumakay. At sa mga ganoong pagkakataon, mas nararamdaman niyang wala na talaga siyang silbi. Nang makarating sa ospital, tinahi ang sugat ng anak niya. 4 stitches daw. Makalipas lang ang 1 oras, dumating naman ang asawa niyang si Maan. Labis ang pag-alala nito sa anak nila. Ito na rin ang nag-asikaso ng mga bayarin. Samantalang si Jojo, walang ibang magawa kundi ang umupo na lamang doon. "Jojo, okay na, nabayaran ko ng bills. Pwede na tayong umuwi. Nakinig ka ba sa doktor kanina? Okay na naman daw. Binili na rin sa atin kung paano linisin ang sugat niya." Saad ni Maan sa kanya. Hindi niya na napigilang tumulo ang mga luha. "Wala talaga akong kwenta." Hinawakan ni Maan ang kanyang kamay. "Huwag mo nang sabihin yan. May silbi ka para sa amin. Hindi ka walang kwenta." Niyakap siya ng kanyang asawa. Binibigyan siya nito ng mga salitang mukhang nakakapanatag sa iba. Pero para kay Jojo, hindi niya na alam kung paano pa magiging payapa ang pag-iisip niya. Tahimik ang buong bahay nang makauwi sila. Si Maan na muna ang nag-asikaso sa mga bata. Si Jojo humiga na lang sa kama at tulala. Sa gabing yon, hindi na niya kayang magpanggap. Nasasaktan na siya. Sobra na siyang nasasaktan sa mga nangyayari. "Maan." Mahina niyang tawag sa asawa. Napalingon ito, halata sa mukha ang pagod pero ngumiti pa rin. "Oh, gising ka pa? Dapat nagpapahinga ka na. Masakit pa bang likod mo? Gusto mong hilutin ko?" Hindi sumagot si Jojo. Hindi niya alam kung papaano uumpisahan. Lumapit si Maan at pinunasan ang mga kamay sa tuwalya. "Bakit parang may iniisip ka?" Huminga si Jojo ng malalim. Gusto ko lang malaman kung saan ka nagtatrabaho o kung talaga bang nagtatrabaho ka." Biglang nanigas ang katawan ni Maan. Kita agad sa mukha nito ang pagkabigla, ang takot at ang pag-aalinlangan. "Jojo," bulong nito. "Alam mo na naman kung saan ako nagtatrabaho." "Yung bahay na sinabi mong pinapasukan mo." Patuloy ni Jojo habang nanginginig ang mga labi. "Pumunta ako doon. Wala silang kilalang Maan. Wala silang bagong kasambahay gaya ng sinasabi mo." Nahulog sa sahig ang hawak ni Maan na tuwalya. Dahan-dahan itong umupo sa harap niya na parang pinanghihinaan ng tuhod. Bakit ka pumunta ron?" Nanginginig ang boses ng asawa niya. "Dinalhan kita ng baon na nakalimutan mo." Sagot ni Jojo at may bahid ng sakit ang boses. Umupo na siya sa kama. "Kailangan ko lang marinig mula sa'yo. Ano ba talagang trabaho mo?" Tahimik lang si Maan hanggang sa unti-unti nagbukas ang bibig nito. Kay Felix, matandang retired na sundalo siya. May relasyon kami. Hindi lang ako katulong sa kanila. Nagpapagamit ako ng katawan ko para mabigay ang mga pangangailangan yun ng mga bata." Napapikit si Jojo ng mariin. Kumunot ang noo niya at nanigas ang mga daliri. "Bakit?" Garal-galang boses na tanong niya. "Bakit nagawa mo to? Wala na ba talagang ibang paraan? Wala na ba talaga? Ang sakit-sakit, Maan. Ilang beses niyong ginawa. Ilang beses kanyang nahawakan, hinalikan at dinala sa kama niya.
Ilang beses ginamit ng ibang lalaki ang asawa ko. Maraming beses na, Jojo. Sorry. Sorry talaga. Umiyak si Maan habang yakap ang sarili. Sinubukan ko naman. Nag-apply ako sa kung saan-saan. Naglaba ako. Naghanap ng pwede bang pagkakitaan pero kulang. Laging kulang. Kaya nang mag-offer siya, tinanggap ko na lang din. Marami tayong utang dapat bayaran. Hindi ko kaya kapag nasisigawan. Kapag nandyan na sila at naniningil. Kung aasa lang ako sa pangangatulong, mahihirapan pa rin tayo. Kulang na kulang yun. Gusto kong maging maayos ang buhay natin, Jojo. Gusto kitang mapa-therapy. Gusto kong gumaling ka kahit papano. Hindi mo sinabi sa akin. Durog na sabi ni Jojo. Paano ko sasabihin? Hikbi ni Maan. Paano ko sasabihin sa asawa ko? Sa asawa kong nanghihina ang loob. Paano ko sasabihin sa lalaking alam kong pinapatay ng hiya dahil hindi makapagtrabaho? Mas lalo kang nakakaramdam ng guilt. Mag-aaway tayo at baka mas lalo kang panghinaan ng loob. Ayokong mangyari yun. Kasi gusto kong maging malakas ka ulit para sa akin at para sa mga bata. Niyoko ni Jojo ang ulo. Ayaw niyang aminin pero totoo. Pinapatay siya ng hiya. Pinapatay siya ng pagiging inutil. Pero hindi niya akalaing pati ang asawa niya ay pinapatay din ng takot sa mga bagay na naipasa niya rito. Simula nang maaksidente siya. Hindi ko naman to ginusto, bulong ni Maan. Wala na talaga akong magandang choice na maisip para makaahon tayo. Una, nagpunta lang ako para humingi ng tulong na pangpapagamot mo. Nang malaman ko sa doktor na posible pa naman na makalakad ka ng walang saklay kapag nakapagpa-therapy ka. Hindi ko naman siya kilala. Nakiusap lang ako. Desperado na ako. Tapos bumalik ako dahil nagbigay siya. Nagbigay siya ng higit pa sa inaasahan ko. Tinakpan ni Jojo ang mukha. Pinipigil ang pagsabog ng mga luha. Alam niya na. Pero iba kapag sinasabi sa harapan niya. Umiyak na rin si Maan. Alam ko na mali. Alam ko na masakit. Alam ko na niloloko kita sa ginagawa ko. Pero Jojo, wala akong maisip na ibang paraan. Ayaw kong makita kayong lahat na nagugutom at mas lalo tayong maghirap. Paano ko sasabihin sa'yo na kulang ang lahat? Paano ko sasabihin sa'yo na hindi sapat ang kakayahan natin? Hindi ko kayang sirain ka palalo. Hindi ko kayang dagdagan pa yung iniinda mo. Matagal bago nakasagot si Jojo. Ilang segundo siyang nag-ipon ng hangin. Hindi galit ang nangingibabaw. Hindi rin pagkamuhi, kundi isang matindi at hindi matumbas ang lungkot. Hindi ko alam. Namamaos na bulong ni Jojo. Hindi ko alam anong dapat kong maramdaman. Dahan-dahang lumapit si Maan at umupo sa sahig sa harap niya. Basang-basa ang mga mata at ilong nito. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ko. Mahinang sambit ni Maan. Hindi ko hinihingi na intindihin mo ko. Gusto ko lang malaman mo na ginawa ko yun dahil mahal ko kayo. Mahal kita, mahal ko ang mga anak natin. Kahit gaano ka pang galit sa akin ngayon, hindi nababago yun. Tumingin si Jojo sa asawa niya. Parang pinipiga ang kanyang puso. Sa isip niya, paano naging ganoon ang buhay nila? Paano sila umabot sa ganoon? Masakit, Maan. Tuluyang bumigay ang boses niya. Sobrang sakit. Napahawak si Maan sa kamay niya habang nanginginig. Alam ko at tatanggapin ko ang sakit at galit na nararamdaman mo sa akin. Pero wag mo naman akong tingnan na parang hindi mo ko kilala. Ako pa rin to, Jojo. Ako pa rin tong babaeng kasama mo mula nung wala pa tayong kahit ano. Inangat ni Jojo ang tingin. Kitang-kita niyang takot sa mga mata ng asawa. At doon niya tuluyang naintindihan. Nasasaktan siya ng sobra. Dahil kahit siya, hindi niya alam kung ano ang kaya niyang ibigay ngayon. Hindi niya sinabi kung patatawarin niya ba. Hindi niya sinabi kung matatanggap niya ba. Hindi niya sinabi kung mananatili ba siya. Hindi kita iiwan, pero kailangan ko ng panahon. Mahina niyang sabi rito. Umiyak si Maan pero may bahid ng ginhawa.
Kahit gaano katagal, hihintayin kita. Sorry, mahal. Tatawarin mo ako kung ito lang ang alam kong paraan. 3 araw ang lumipas mula ng gabing komprontahin niya ito. Simula noon, tumahimik ang bahay nila. Hindi yun ang klase ng katahimikan na may kapayapaan. Pero tipong parang salamin na anumang oras ay mababasag na lamang. Isang umaga, habang hinihiwa ni Jojo ang gulay para sa sinigang, lumapit si Maan para kunin ang asin. Hindi sinasadya, nagkabanggaan ang siko nila. Nagkatitigan silang dalawa. Agad umiwas si Maan, nagmamadaling dumistansya na parang may kasalanan ito na bagong-bago. Kahit alam nilang pareho na matagal na yung sugat, hindi lang nila alam kung paano gamutin. Nang gabing yon, tumunog ang cellphone ni Maan. Nakapatong yon sa mesa malapit kay Jojo. Pangalan ni Felix ang lumitaw doon. Natigilan si Jojo at mapait na tumawa. Sagutin mo na. Trabaho mo yan, di ba? Tinigil ko na, Jojo. Halos pabulong nitong sagot. Sinabi ko na sa kanya, may ipon na naman ako. Magsasari-sari store na lang tayo. Bahala na. Maghahanap ulit ako ng ibang trabaho. Napahinga siya ng malalim. Mabuti naman at maghahanap na ito ng ibang trabaho. Alam niyang magiging mahirap, pero ayaw niya nang tumagal sa ganoong gawain si Maan. Magsasalita na sana siya, akto namang tumunog ulit ang cellphone. Tumatawag ulit si Felix at nagkatinginan silang muli. Bumuntong hininga si Jojo. Sagutin mo. Umiling si Maan at halatang kinakabahan. Hindi. Ayoko nang kausapin. Mabuti pang sagutin mo. Sagot ni Jojo at umiwas ng tingin. Para matapos na. Dahan-dahang kinuha ni Maan ang cellphone. Hello, Felix. Narinig ni Jojo ang malakas na boses ng matandang lalaki sa kabilang linya. Bakit hindi ka pa sumasagot? Kanina pa akong tumatawag. Mabilis na sumagot si Maan. Felix, hindi na ako pupunta. Sinabi ko na sa'yo na ayoko na. Anong hindi pupunta? May binili pa naman akong mga gamit para sa'yo. Ano bang problema? Nalaman na ba ng asawa mo? Ng mga anak mo? Umigting ang panga ni Jojo. Nagkatinginan sila ng kanyang asawa. Siya na lang tuloy ang umiwas ng tingin. Alam ni Felix na asawa na siya at may mga anak na si Maan. Pero ginamit pa rin ang kanyang asawa. Humigpit ang hawak ni Maan sa cellphone. Hindi na ako tatanggap ng kahit ano. Hindi na ako babalik. Tama na. Tahimik ng ilang segundo bago muling nagsalita si Felix. Tungkol ba yan sa asawa mo? Sumagot si Maan. Oo, tungkol sa asawa ko at sa pamilya ko. Hindi ako pwedeng bumalik dyan. Salamat sa mga naibigay mo pero ayokong masira ng tuluyan ng pamilya ko. Alam mo, ginagawa ko ito para sa kanila. May marahang buntong hininga sa kabilang linya. Saka sinabi ni Felix ng malamig na, hindi ko naman kayo sinisira ng pamilya mo ah. Humihingi lang ako ng kaunting oras mo dahil mag-isa na ako. Walang nagpapasaya sa akin. Babalik ka rin. Mahihirapan kayo. Mahihirapan ka sa asawa mo. Mahal mo ang pamilya mo kaya kailangan mo pa rin ako para masuportahan ang mga pangangailangan nila. Agad pinatay ni Maan ang tawag habang nanginginig ang kamay. Pinunasan nito ang mga luha at hindi na makatingin kay Jojo. Hindi na yun mauulit kahit anong mangyari. Pangako. Hindi kumibo si Jojo. Hindi niya alam kung dapat bang maniwala, dapat bang matuwa, o dapat bang matakot. Halo-halo na ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan, muling bumalik ang katahimikan. Habang naghihiwa si Jojo ng sibuyas, naramdaman niya ang presensya ni Maan sa likuran. Jojo, gusto mo ng kape? Mahina nitong tanong at parang nag-aalangan. Hindi. Simple niyang sagot. Tumango si Maan pero hindi umalis. Nakatayo lang ito sa likod niya na parang nag-iipon ng lakas ng loob para magsalita. Jojo, salamat. Natigilan siya. Para saan? Para sa hindi mo ako sinigawan, para sa hindi mo ako pinalayas, para sa hindi mo ako iniwan kahit nalaman mo ang mga ginawa ko. Tumigil sa paghiwa si Jojo. Tumingala siya, hindi nakatingin sa asawa pero ramdam niya ang bigat ng bawat salita.
Hindi madali. Hindi ko alam kung paano o kung kailan, pero hindi ko kayang talikuran ng mga anak natin. Hindi kita kayang talikuran dahil kahit ano pa ang kasalanan mo, hindi pa rin magbabago ang katotohanan ng mahal kita. Asawa kita kaya pipiliin kita kahit sobrang nasaktan ako. Kahit na durog ako, hindi ko pa rin kaya na mawala ka sa buhay ko. Niyakap siya ni Maan. Hindi ko rin kayang mawala ka. Hindi sumagot si Jojo. Hindi naman ganun kadali na matanggap ang lahat. Hindi niya kayang magbigay ng pangakong hindi pa niya alam kung kaya niyang tuparin. Pero hindi niya rin kayang itulak palayo ang babaeng minahal niya ng higit sa sarili. Sumapit ang gabi, tulog na ang mga bata. Pareho pa silang gising na mag-asawa. Parang ang dami pa rin bumabagabag sa kanilang isipan. Kahit na pag-usapan na naman nila ang problema. Hindi ako makatulog, bulong ni Maan. Hindi sumagot si Jojo. Ang bigat ng dibdib ko, patuloy pa nito. Hindi ko alam kung paano aayusin to. Mabagal na nagsalita si Jojo. Hindi mo naman kailangan ayusin agad. Bigyan na lang natin ng panahon kasi sa mga nangyari sa atin, parang ang bilis-bilis palagi. Napakagatlabi ang kanyang asawa. Gusto kong malaman mong nagsisisi ako. Hindi dahil nahuli mo ako, hindi dahil natakot ako. Nagsisisi ako dahil nasaktan kita. Dahil dinurog ko ang puso mo at pinahiya kita dahil sa mga desisyon ko. Hindi kita tinatanong kung kailan mo ako mapapatawad. Naghihintay lang ako sa araw na hindi ka na ganitong nasasaktan. Isang hapon, nakaupo si Jojo sa lumang silya sa sala. Pinagmamasdan niya ang mga bata habang naglalaro. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Maan. Ramdam ni Jojo ang bilis ng tibok ng puso niya kahit hindi niya pinansin. Napansin niya ang pag-alog ng kamay ni Maan habang sinasagot ang tawag. Sinagot yon ng asawa niya dahil unknown number. Pero nagulat siya sa pangalang binanggit nito. Felix? Nanginginig ang boses nito. Tahimik lang si Jojo sa gilid at nakatingin sa sahig. Lumapit si Maan sa pintuan nang matapos ang tawag. Kailangan kong pumunta sa ospital. Bumagsak daw si Felix. Walang ibang mag-aasikaso sa kanya. Naramdaman ni Jojo ang iba't ibang emosyon na pumuslit sa dibdib niya. Selos, galit, kaba, takot at kaunting awa. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Gayunpaman, tumango na lang siya. Hindi niya rin naman kasi maitatangging nakaahon sila dahil kay Felix. Kung humihingi ng tulong sa asawa niya, anong magagawa niya roon? Bahala ka basta umuwi ka agad. Palagi mo rin akong i-text. Bilin pa ni Jojo. Tumango si Maan at niyakap siya. Nabilis lang ako. Titingnan ko lang ang matanda. Biyudo na kasi yon at walang mga anak. Babalik din ako agad. Naghintay lang siya sa bahay habang abala sa pag-aalaga ng mga anak. Hindi siya natulog ng gabing yon hanggang hindi pa nakakauwi ang asawa niya. Nang marinig niya ang tricycle na huminto sa tapat, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Anong nangyari? Tanong ni Jojo. Huminga ng malalim si Maan. Nandun ang iba niyang kamag-anak. Patay na siya. Wala na siya, Jojo. Hindi na siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Galit siya kay Felix dahil ginamit nito ang katawan ng kanyang asawa. Gayunpaman kung hindi rin naman dahil dito, hindi magiging maayos ang kanilang buhay. Pero ang mahalaga sa kanya ngayon, wala na ang bahagi ng pagkakamali ni Maan sa kanya. Masama mang pakinggan pero mas napanatag siya na wala na ito. Ilang linggo na ang lumipas mula nang pumanaw si Felix. Tahimik na naman ang buhay nila. Unti-unti na ring humuhupa sa usapan tungkol sa kanyang asawa. Pero isang umaga, nagulat siya nang may dumating na abogado sa harap ng bahay nila. Magandang araw po, bati ng abogado. Ako po si Attorney Santos, abogado ni Mr. Felix Alde. Nagkatinginan silang mag-asawa. Inanyayahan ni Maan na pumasok ang abogado. Tahimik na umupo si Jojo sa gilid, nakatingin sa mga bata sa labas at sinisikap panatilihing normal ang pakiramdam. Ngunit ramdam niya ang kaba. Pasensya na sa abala. Alam ko na mahirap pa ang nakaraang linggo. Malumanay na sabi ng abogado.
Ngunit may dalang mensahe po si Mr. Alde para sa inyo. Inabot nito ang sobre kay Maan. Nang buksan yon, may maliit na note at isang simpleng tseke. Alam niyang pangit mangialam pero hindi niya mapigilang makibasa sa sulat ni Felix sa kanyang asawa. Maan, salamat sa iyong presensya at sa mga araw na pinasaya mo ang huling yugto ng aking buhay. Patawarin mo ako sa mga sakit na aking naidulot. Naway maging maayos ang buhay mo at ng pamilya mo. Ang munting pera na naiwan ko ay sana makatulong sa bagong simula ninyong pamilya. Salamat sa lahat. Nagmamahal, Felix. Sa tseke, nakita niya ang 1.5 milyon. Ramdam ni Jojo ang bigat sa dibdib niya. Kinilala ng ibang lalaki ang ginawa ng kanyang asawa para rito. Hindi na naman niya alam kung ano ang dapat maramdaman. May lungkot, hiya, sakit, takot at munti siyang pasasalamat. Dahan-dahang humarap si Maan kay Jojo na may luha sa pisngi. Jojo, eto si Felix, iniwan niya sa atin. Gusto niyang magsimula ulit tayo? Tahimik lang si Jojo. Hindi niya alam kung dapat bang ngumiti o umiyak. Ngunit sa puso niya, may kakaibang liwanag. Para sa unang pagkakataon, unti-unting nabuksan ang posibilidad ng bagong simula. Nang makuha nila ang pera, naghanap na sila ng lugar na pwede nilang lipatan. Gusto nila ng bagong simula, kaya lilipat sila sa lugar na malayo sa usapan. Nang makalipat sila, saka naman sila nagsimula muna ng maliit na negosyo. Sumapit ang unang araw ng kanilang negosyo, nagbukas sila ng maliit na sari-sari store sa isang terminal ng mga tricycle at bus. Maraming tao ang dumaraan, mga tourist man o lokal, kaya hindi sila nawalan ng benta. Wala silang alam sa negosyo pero sumugal sila roon. Sa hapon, habang nag-aayos si Jojo ng mga paninda, nakaupo si Maan sa tabi ng bintana, hawak ang cellphone, tumatawag sa mga supplier para sa mga darating na item sa tindahan. Jojo, kailangan natin ng dagdag na bigas at sabon para bukas, sabi ni Maan. Oo Maan, ayusin ko na rin ang mga shelves. Baka mas maganda kung doon natin ilagay ang mga bibilhin nila. Sagot naman ni Jojo. Nang makapana nila ang negosyo, doon na sila nagdesisyon na magdagdag ng eatery. Magaling na rin kasi siyang magluto. Makakatulong na rin siya kahit paano. Hindi na gumagamit ng saklay si Jojo at paika-ika na lang. Salamat sa pagtsatsaga sa therapy at sa Diyos kahit papaano, mas mabilis na siyang maglakad ngayon. Ito na ang mangkok ng mainit na lugaw. Bayad nyo sabi ni Jojo at nakikipag-asaran sa mga tricycle driver. Tumawa naman ang driver. Palista muna, bayaran ko sa susunod kong ikot. Habang nagbabalik si Jojo sa counter, may sumunod na customer. Isang binata na pasahero ng bus. Kuya, isang tapsilog nga, saka isang order ng sisig. Nilista niya muna ang utang ng driver sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magluto ng tapa at itlog. Sinama niya na rin sa pag-iinit ang sisig. Naglakad siya ng paika-ika habang dala ang tray. Eto kuya, isang tapsilog, itlog, tapa at kanin. Eto pang sisig. Sa loob ng ilang oras, patuloy ang dumadating na customer. Ang simpleng tindahan at maliit na eatery ay unti-unting nagiging sentro ng mga terminal workers at commuters. Ang maliit na pwesto na dati ay tila maliit na sulok ay puno na ng buhay at ingay. Tatay, kakain na po kami! Bulalas ng anak niyang si Chloe na madungis pa. Tumawa siya nang pumasok sa loob ng tindahan ang mga anak niya. Isa-isang yumakap at humalik ang mga ito. Sige, magugas kayo ng mga kamay ninyo. Kumuha na kayo ng gusto nyo. Pagkatapos nyo kumain, hugasan nyo ang mga pinagkainan nyo Tumutulong kayo dito sa tindahan at namimiss na kayo ng ibang driver na nakikipagkulitan sa inyo. Nasaan ang nanay ninyo? Sakto namang nakita niya si Maan na may dalang pagkain. Mahal! Bakit nahuli ka? Ano yung dala mo? Tanong ni Jojo. Ngumiti ang kanyang asawa. Mga biskwit lang, naawa ko sa matanda, nagbebenta siya, sobrang hirap na. Pangbili lang daw ng pagkain para makakain ng mga apo niya. Tinulungan ko na, binigyan ko ng pera. Sabi ko kapag wala silang makain ng mga apo niya, punta siya rito sa tindahan natin at pakakainin natin. Dito na rin siya mag-sideline kahit magpunas lang ng lamesa at magwalis. Napangiti si Jojo at hinalikan ang kanyang asawa. Ang bait mo talaga, kaya proud na proud akong asawa kita
Naging maayos ang kanilang buhay. Kumuha pa sila ng mga helper para sa tindahan. Nagsimula si Jojo na magpa-feeding program kahit isang beses lang sa isang buwan. Sa wakas, naramdaman niyang buo na siyang lalaki muli. Hindi perpekto pero buong buo ulit. Kahirapan ang nagtulak sa kanila sa masakit na mga desisyon. Kung paanong ang pagtataksil ay muntik nang wasakin sila. At kung paanong ang pagpapatawad ang muling nagbuo sa kanilang kinabukasan. Ang kanilang nakaraan ay naroon pa rin. Ngunit hindi na yon ang kumukontrol sa kanila. Ang maliit nilang eatery ay naging paboritong tambayan sa terminal. Lumalaki ang kanilang mga anak ng mas malulusog at mas masaya. Naisip ni Jojo na ang lahat ng mayroon sila ngayon mula pa sa mga araw na pinakamahirap para sa kanila. Hindi madali pero nagpapasalamat siya sa Diyos. Hindi para sa pagdurusa, kundi para sa lakas na muling bumangon matapos ang pagbagsak nila. Ang kwento ni na Jojo at Maan ay nagpapaalala na kahit gaano kahirap ang buhay at gaano kasakit ang mga pagsubok, may pag-asa pa rin. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay nasa kakayahan nating bumangon, magpatawad at magmahal kahit nasasaktan. Minsan, kailangan nating magsakripisyo at magtiyaga para sa pamilya at para sa kinabukasan. Kahit na may pagkakamali at sakit sa nakaraan, posible pa rin ang bagong simula. Sa huli, ang pagmamahal, pagtutulungan at determinasyon ang nagbibigay daan sa tunay na kapayapaan at ligaya na hinahangad ng bawat isa sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.